Ayan, isang pinagpalang gabi, hapon po sa ating lahat at welcome muli sa ating pong weekly devotion po, no? Sa ating pong Bible study dito po sa Rema Philippines. Kamusta po ang bawat isa? Ayan, nais ko po sanang batiin kung meron po kayong katabi. Ngayon, batiin mo naman, sabihin mo congratulations. Kasi kung iisipin natin, ngayon ay June at tapos na po ang June, ibig sabihin nangalahati na naman po tayo ng 2024. Pero purihin ng Panginoon kasi nandito ka, patuloy kang nagpo-fulfill at sumasama sa araw-araw na gawain na itinalaga ng Panginoon. Alam niyo po, no, napakabuti ng Diyos sa bawat isa dahil despite of challenges ng mga araw-araw, nandito yung patuloy po natin na pakikiisa sa araw po na ito o sa gabi nito. Ngayon po mga kapatid, ang ganda po nung topic ngayong week na ito, which is, ito po yung sabi doon, 3 doors the devil uses to destroy or to enter your home. Amen. So, kung iisipin po natin, enter your home. Sabi po kasi doon, home. And most likely kasi, hindi naman lahat ng place ay tuturing natin as home. Amen. So, ibig sabihin, pag sinabi mong home yan, or yan yung mismong bahay na kung saan ay na kung saan ay ikaw ang, ito yung inuuwian mo. That means, ito yung lugar na kung saan mahalaga. Andun yung mga bagay na mahalaga. Kaya ganun na lang ang kaaway, mga kapatid, na nais niyang pasukin yung mga pintuan na yan. Upang, gaya nga ng sabi ng mga kapastoran natin, nandiyan ang kaaway para magnakaw, sumira at pumatay. Ano po ba yung sinasabi sa first door? Kaya po habang pinapanood po namin yung mga live, na-realize po namin na may progression, amen, ang kaaway sa pagpasok sa mga pintuan. Sa unang impression po natin, nakala natin isang 10 pintuan lang yan na mamimili ang kaaway, mamimili ang diablo para pasukin. So, akala natin nakasalang yan 3. Pero actually may progression, mga kapatid. Ayan po ay magkakasunod. Amen. Sabi po niya sa unang pintuan, door of unforgiveness. Amen. Door of unforgiveness. Pagka nagkakaroon po, pag nararamdaman natin itong unforgiveness, most likely kasi ito ay dahil sa nagkaroon ng alitan, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, nagalit. Yan. Pero alam niyo po ba, sabi nga po ni Pastora Sheila, kaya po ng sabi sa Bible, on your anger, do not sin. Amen. Kasi, alam niyo po ba, even ang Panginoong Hesus ay nagalit din minsan. Nagalit din dahil ito ay galit na, isang uri po ito ng galit na isang pagkukorek. Amen. Kasi mayroon pong 2 klase ng galit sa ating pong mga Kristiyano, sa mga tao, na kung saan, yung minsan po kasi ay tayo ay nagagalit ng dahil sa ego. Amen. Tayo ay hindi makapagpatawad ng dahil sa ego. Pero ang Panginoong Hesus po kasi ay nagalit for the sake na dinudungisan yung bahay o tahanan ng kanyang ama, ng Ama sa langit. Amen. At kaya ano sabi ko kanina, gradually po pinapasok ng kaaway ang pintuan. Sabi po sa Psalms 4:4, amen po, ano? Sabi po niya, kapag kayo ay nagalit, huwag kayong magkakasala. Kasi ito yung trick na tinatawag, trick ng diablo para mapasok yung unang pintuan. First door. Especially sa ating mga Kristiyano, no? Kasi kahit pa paano, mga kapatid, tayo po mga Kristiyano ay nandun na sa level na kung saan hindi na tayo supposedly basta-basta nadideceive ng kaaway. Amen? Hindi na siya kukuya-kuya-kuy. Kung sakali man na meron siyang gustong i-penetrate sa atin, sa puso natin, ay gagawa na yan ng effort.
That's why, ang first, number one door na kanyang sinusubukang i-trick sa atin ay yung door of unforgiveness. Amen. At dito nga pumapasok yung kapag ka ikaw ay nagagalit, alam niyo po yung naiisip mo na nakakainis, yung mga tao nakakainis ang mga nangyayari. At kapag ka nagkakaroon ka ng unforgiveness, nahihirapan kang magpatuloy. Amen. Sa araw-araw na gagawin mo. Kaya nga nung sinabi ko kanina ng mga kapatid, ito ay gradual. Ano pag napagtagumpayan ng kaaway na pasukin yung first door of unforgiveness, ito po yung susunod na door, which is sinasabi na door of fear and doubt. Amen. Nakikita po natin, kasi kapag ang door of unforgiveness na penetrate ng kaaway, magkakaroon ka na ng fear. Magkakaroon ka na ng doubt. Magkakaroon ka na ng takot na dahil nga sa alam mo sa sarili mo na hindi mo pa napatawad ang tao na to, hindi mo pa napatawad yung bagay-bagay, nandun yung takot mo na hindi aayon sa'yo yung kasalukuyan. Hindi aayon sa'yo yung mga tao na nakapaligid. Magkakaroon ka ng doubt. Even sa leader, even sa kasama mo sa team. Amen. Na andun na yung kapag meron siyang sasabihin o meron sasabihin yung leader mo o yung kasama mo sa field o yung kapatid mo sa pastor mo or kapatid mo sa pananampalataya, meron kang takot na, teka, totoo ba yun? Teka, makakabuti ba sa akin yun? So, andun yung takot, at the same time, andun yung doubt na parang ang pakiramdam mo hindi makakabuti ang sinasabi sa iyo or pinapangaral. And eventually, mga kapatid, makikita natin, no? Sabi ko nga kanina, gradually, kumbaga parang may progression. Pag na-penetrate ng kaaway, yung pangalawang pintuan, ito yung papunta na siya sa pangatlong pintuan, which is door of sin, disobedience and sin. Nakikita pa natin yung kumbaga parang goal ng kaaway, especially sa ating mga Kristiyano. Umi-effort yan, pero paunti-unti. Imagine natin, meron siyang 2,000 years of practice. Pero tayo, ilang taon pa lang na Kristiyano, ilang taon pa lang na naglilingkod sa Panginoon. Kaya he's a master of deception. At bandang huli, andun na siya sa third door na kung saan, ang sabi dito, door of disobedience and sin. Kasi bakit? Meron kang unforgetful heart, nagkakaroon ka na ng doubt, nagkakaroon ka na ng fear, dumarating na yung point, mga kapatid, na ikaw ay magdi-disobey. Dahil sa wala na yung pagtitiwala mo sa mga nakapaligid sa'yo, wala na yung pagtitiwala mo sa pastor mo, wala na yung pagtitiwala mo sa leader mo. Puwapasok na yung disobedience. Gagawan ka na ng bagay na sa tingin mo ay mas makakabuti. Disobedience. Kasi, kaya sinabing disobedience yan, because you supposedly have someone to obey. Ibig sabihin, meron kang leader na kailangan mong i-follow, na kailangan mong sundin sa mga bagay-bagay. Pero since na-penetrate na ng kaaway, yung second door na kung saan, puro doubt ka na eh. Andun na yung disobedience sa'yo. And eventually, mga kapatid, sad to say, karamihan ng mga Kristiyano nag-end up sa sin. Na kung saan, andun na pumapasok yung pagkakasala. Na-penetrate na ng kaaway yung tinatawag nating home. Amen. Pero alam nyo, something interesting dito sa topic na ito, mga kapatid. Bakit kaya gaya ng sinabi ko kanina, no? Mga pintuan na kailangan pasukin, na gustong pasukin ng kaaway para ma-penetrate ang iyong home. Bakit pintuan? Amen. Bakit kaya ini-illustrate as pintuan? O isipin kasi natin, mga kapatid, no?
Ang mga bagay o ang mga lugar nilalagyan ng pintuan, that means merong something na mahalaga na nasa loob. Amen? Merong something na valuable na nasa loob na kailangan natin protektahan. That's why merong pintuan. And isang illustration doon ay yung home. Gaya nga nung sa title, mga pintuan na gustong pasukin ng kaaway para mapasok ang iyong tahanan. Alam niyo po, sideways ko lang, no? Meron po akong nabasa last time na yung kung po sakali man po na mag-i-start yung labanan ng kabutihan at kasamaan, mga kapatid, alam niyo po ba magti-trigger daw yung gera sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, sa loob ng home, ng iyong home. Kasi bakit? Ito yung unti-unting pinapasok ng kaaway sa bawat isa sa atin. Talaga in reference to this po, no? Ang galing po na talaga ng Panginoon. Hindi po siya hindi po aksidente or hindi isang katanghisip lamang yung ang salita ng Panginoon. Kasi alam niyo po ba, mga kapatid, i-share ko po dito sa Matthew 6:5 na kung saan bakit, sabi ko po kanina, bakit kaya pintuan? Kasi merong bagay na mahalaga sa loob. Alam niyo po ba sa Matthew 6 verse 5, sinasaad po dito ng Panginoon kung paano ba tayo manalangin. Amen. Kasi ang number one, unang-una mga kapatid, ang number one na panlaban sa kaaway na pumapasok sa pintuan upang mapagtagumpayan natin yung unforgiveness, disobedience, fear and doubt is panalangin. Amen. Number one. Pero alam niyo mga kapatid, dito sa Matthew 6:5, sinasabi dito ng Panginoon kung iisipin natin, parang sinasabi lang dito kung paano ba ang tamang pananalangin. Amen. Akala natin parang simple lang na gaya nga ng usually na sinasabi ng mga tao, basta nananalangin ka lang. Basta ang sasabihin mo lang, Ama namin, sumasalangit ka. Amen. Pero sinasabi ko ng verse na to, mga kapatid, yung blueprint kung paano manalangin. At ang galing mga kapatid. Gusto kong i-reference po ito kasi ang sabi niya dito, kung mananalangin ka, pumunta ka sa isang lugar, sa isang kwarto, isara mo ang iyong pintuan, at doon ka manalangin. Isara mo ang pintuan. Nakikita po natin mga kapatid, isara mo ang pintuan. Bakit mayroong pintuan? Kasi sinasabi ng Panginoon. Nakikita po natin, kasi alam niyo mga kapatid, no, sa ibang translation, especially sa English, ang sabi po niya, if you would like to pray, go to your closet. Amen. And pray. Pero isipin natin, no, kung babasahin natin ang Bible, wala tayong makikita na minsan ang Panginoong Hesus mismo ay pumunta sa loob ng closet or aparador para mag-pray. Amen. Kundi, pupunta siya sa isang lugar na kung saan siya lang at makakausap niya ang Panginoon. Makakausap niya ang Ama. Pero actually, ang Panginoong Hesus ay matalinghaga. Pero kung babasahin natin mga kapatid, ang sinasabi niya dito, pumunta ka sa isang lugar, go to your closet. Alam niyo po ba sa sinaunang translation, ang pinaka-Greek translation po kasi ng tinatawag na closet ay yung thamyon. Sa Greek, thamyon. Na kung babalik tayo sa pinakaunang translation at itatranslate natin isa-isa in English, ang ibig sabihin po ng thamyon, mga kapatid, ay storage, room, chamber, or yung tinatawag na wealth storage or yung parang vault. Yan. Na kung iisipin natin, ano ba yung nilalagay sa vault? Ano ba yung nasa chamber? Di ba ito yung mga mahalagang bagay? Di ba ito yung mga kayamanan? Ito yung mga bagay na importante sa'yo. Yung po ang translation ng thamyon, chamber. At alam niyo po ba sa pananalangin? Isipin natin, no? Chamber. Pagka nanalangin ka ba, ano ba yung mga bagay na mayroong tinatawag na chamber? Ano po ba isang
isang bagay, isang bagay sa parte ng katawan ng tao na may chamber ay ang iyong puso. Na kung saan ang iyong puso ang nagsisilbing storage ng mga bagay na mahalaga. Ang iyong puso ang tinuturing ng Panginoong Hesus na kung saan doon uumpisahan ng kaaway na i-penetrate ka. Pag ang iyong puso ay na-penetrate ng unforgiveness, doubtfulness, fear, disobedience, and sin, doon nasisira ang isang Kristiyano. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, no, when you go, when you pray, kung makikipag-usap ka sa akin, sabi po niya, pumunta ka sa isang lugar, go to your chamber, go to your heart, shut the door. Amen. Nakukuha po natin, shut the door. Ibig sabihin, pumunta ka sa iyong puso, sa ibuturan ng iyong puso na kung saan nandyan ang mga importanteng bagay, nandyan ang storage ng mga importanteng bagay, kausapin mo ako, isarado mo ang pinto. Kasi bakit? Hindi natin kontrolado yung mga bagay na nasa labas. Ang gusto ng Panginoon, para hindi tayo ma-penetrate ng kaaway, hindi tayo ma-penetrate ng unforgiveness, isara mo ang pinto, manalangin tayo sa lugar na kung saan espesyal, sa lugar na kung saan imimit natin ang Diyos na kung saan nandun yung mga importanteng bagay. Nandun nakasave yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Ang galing na mga kapatid, no? Kaya pala ang ini-illustrate ng topic natin na ito ay mga pintuan. Kasi isang bagay pala na pinoprotektahan ng pintuan ay ang puso natin na kung saan pinoprotektahan ng pintuan ay yung mga bagay na mahalaga sa atin. That's why napaka-importante. Pero alam niyo po, isang bagay na very interesting sa topic po na ito mga kapatid, ay kung paano ba natin mapoprotekta, paano ba natin mailalak yung pintuan na yan nang sa ganun ang kaaway hindi makapasok. Sa continuation po na ito, mga kapatid, ay inaanyayahan ko po si Pastora Tina. Maraming salamat po, Brother Joe, sa napakagandang pag-elaborate na ating topic nitong linggo na to. Amen. At tunay nga na napakabuti ng Diyos sapagkat muli ay nire-remind niya tayo ng mga bagay na dapat nating ingatan. Amen. Nire-remind niya tayo na ang kaaway, the more na tayo ay kumikilos, the more na tayo ay nagsisigasig sa pag-push ng kanyang kingdom dito sa mundo, ay ganun din naman kasigasig ang kaaway. Sabi nga ni Kuya Joe kanina, no, si Satanas ay 2,000 years ago nang nag-aaral kung paano mang-deceive. Amen? Ang master nga po ay pumapatak lang ng 10 years. Pero si Satanas ay 2,000 years ang pag-aaral niya. So, ibig sabihin, master niya na kung paano tayo madideceive. Amen? At muli nire-remind tayo ni Lord na sa bawat ginagawa niya sa buhay natin, nandun din na nag-aabang lang si Satanas upang mangwasak, pumatay at magnakaw. Amen? Kaya nga po, tayo pong mga tao, kung iisipin po natin dito sa mundo, para tayo ay hindi manakawan, ay minimake sure natin na ang ating mga pintuan ay nakasara. Amen po? Minimake sure natin na ang mga lahat ng bagay na mahalaga sa atin ay nasa loob ng ating tahanan at nilalak natin. Amen po? Don't make it wrong, mga kapatid, no? Kaya pong ingatan ng Diyos ang mga mahalagang bagay sa atin as He promised. Amen? Pero ito po, binigyan din naman tayo ng Diyos ng wisdom. Ngayon, ano po ba yung wisdom? Though na alam natin na ingatan ng Diyos lahat ng mahalaga sa atin, binigyan tayo ng Diyos ng wisdom na kahit pa na kaya niyang ingatan, tayo mga tao, dapat meron din tayong pag-iingat. Amen? Iniingatan tayo ng Diyos upang tayo ay hindi dumating sa point na, sabi nga po ng iba, nasa huli ang pagsisisi. Pero tayo mga Kristiyano, hanggat maaari, kung tayo ay nasa kalooban na, iniiwasan na natin yung mga bagay na nakakapagsisi. Amen? Hindi na po tayo darating sa point na ang testimony natin, dapat nakinig ako. Kung hindi, buti nakinig ako.
Amen. Magkaiba po kasi ang testimony na buti nakinig ka at sa testimony na sana nakinig ka. Yes, parehas may natutunan. Yes, parehas may, sabihin natin, nakapagpatatag sa'yo. Pero, come to think of it, kapag ka ang testimony mo sana ay nakinig ako, meron kang learning, yes. Pero meron nawala sa'yo. Merong nanakaw sa'yo. Amen. Kaya naman, tung linggo na to mga kapatid, no, nire-remind tayo ng Diyos na ito yung mga pintuan na maaaring pasukin ng kaaway upang siya ay makapanira sa atin bilang mga Kristiyano. Amen po. Sabi niya po, doors the devil uses to enter your home. Amen. Hindi naman po papasok ang kaaway dyan para tulungan ka sa ministry. Hindi po papasok ang kaaway dyan upang sabihin sa atin na sige lang, sumunod ka lang sa Panginoon. Amen. Kasi siya mismo hindi niya nagagawang sumunod sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, no, hindi natin pwedeng sabihin na sabihin natin lahat ng blessing ay galing sa Lord. No, it's not. Kasi kahit si Satanas kaya niya magbigay ng pagpapala upang tayo ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Minsan dumarating tayo sa time, no? Sabi sa number 1, door of unforgiveness. Pag sinabing unforgiveness, mga kapatid, ito yung puso mo na hindi ka marunong magpatawad. Amen. Ito yung puso mo na ang tagal-tagal na panahon, hindi mo pa rin nakakalimutan. At ang nakakalungkot sa part na to, mga kapatid, halimbawa na lang po, kung galit ka sa magulang, dinadamay pati mga anak. Amen. Yung unforgiveness heart, mga kapatid, hindi yan sa kaaway mo. Yung unforgiveness heart, sa atin yun. Amen? Sa atin yun. Alam nyo, mga kapatid, the Lord always remind us to control everything within us. Hindi sinabi ng Lord na kontrolin mo yung mga tao sa paligid mo. It's not our duty to control people. It's not our duty to change people. Amen? Ang aim ng Word of God is to cleanse us. Tayo mismo, linisin tayo, personally, kung ano yung nasa loob ng puso natin. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ito dapat to kay ganito para magbago siya, ito dapat marinig niya to para magbago siya. No! Kasi po, ang salita ng Diyos ang nakakapagpalinis sa atin. Kaya nga po, mababasa po natin sa Bible, always sinasabi ng Lord, always sinasabi ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, ang Word of God ay nakakapagpalinis sa mga taong willing makinig. Doon sa mga taong handang marinig ang salita ng Diyos. Then, yung kaaway mo, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na makinig ka. No. It's not your duty. Do not stress out yourself. Amen. Sabi niya po rito, mga kapatid, kapag tayo ay may unforgiveness heart, doon pumapasok ang kaaway. Alam niyo po, mga kapatid, no, ang kaaway po kasi hindi niya kayang basahin, no? Hindi siya mind reader. Kaya nga po si Eva, tinanong pa niya si Eva, totoo ba? No? Na sinabi ng Panginoon na kapag kinain mo yung prutas na yan, mamamatay ka. So, ibig sabihin, may confirmation pa. Ngayon, nung time na sinabi ni Eva na, oo, yes, tsaka lang na-gets ni Satanas na, pinagbawala kakainin mo, hindi totoo yun. Amen. So, ibig sabihin, everything na alam ng kaaway, it is everything that you said to him. Lahat ng alam ng kaaway tungkol sa'yo, ay iyon yung mga bagay na sinabi mo sa kanya. How come, Ate Tina, na iyon yung mga bagay na sinabi ko sa kanya? Ito yung mga times na kapag inis ka na, no? You always say bad words doon sa mga tao. Sinasabi mo, sana ganito siya, sana ganyan siya, galit na galit ako sa kanya. Nakakainis siya. No? Ulitin ko, mga kapatid, hindi po nakakabasa ng isip si Satanas, pero naririnig niya yung mga bagay na sinasabi natin towards others. Kaya kung may unforgiveness heart tayo, sabi po niya sa Romans chapter 10 verse 10, kung sasabihin na iyong mga labi, amen? So ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng lumalabas sa ating mga labi ay nanggagaling sa ating mga puso. So if you have unforgiveness heart, lahat ng lalabas dyan ay mga negative na salita. Lalabas dyan yung mga salitang mapanira. Lalabas dyan yung mga salita na kung saan makakasira tayo ng ibang tao. Amen? Lalabas dyan yung mga plano na kung saan para sa ikapapahamak ng ibang tao.
na iniisip natin, na akala natin na tayo ay makakalaya sa galit kapag kayang taong yan ay napahamak. Pero alam niyo po, higit na nasasaktan ang Diyos kung ang aim natin bilang tao ay saktan ng ating kapwa. Amen? Ngayon po mga kapatid, syempre hindi naman po tayo hayaan ng Diyos na alam lang natin yung mga pintuan na gustong pasukin ni Satanas. No? Alam niyo po mga kapatid, ito po yung isang tanong habang pinagbubulay-bulayan po namin yung topic no, ngayong linggo. The Lord also want us to know, how do we shut those doors? No? Yes, nalaman natin yung mga pintuan na pwedeng pasukin ng kaaway, pero as a Christian, paano natin isasara yung pintuan na yun? Amen po. Kasi alam lang natin, kapag may unforgiveness heart ka, magpatawad ka. And to be honest, no? To be honest, mga kapatid, mahirap ang magpatawad. Gaya ng sabi ni Pastora Sheila, mahirap ang magpatawad. Siguro masasabi mo ngayon na hindi madali, it's because maaring sabihin ng taong yon, hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko at hindi mo alam yung pinagdaanan ko. Pero alam niyo po, sa totoo lang, mahirap magpatawad. Yun, how do we shut the unforgiveness heart? Paano natin isasara yung unforgiveness heart na tinuturo sa atin ng Biblia? Alam niyo po mga kapatid, sabi niya po rito no, sa Ephesians chapter 6 verse 12, na may pagbukasan po kayo sa akin. Sabi niya po rito sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Amen po, ulitin ko mga kapatid, sabi niya po rito, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Amen po? So ibig sabihin mga kapatid, para mawala sa atin yung unforgiveness heart, always nating isipin na we are not fighting against flesh and blood. Na yung taong kagalit mo, hindi talaga siya yung kaaway mo. Amen? Kaya tayo nandito sa spiritual na ito, sa spiritual world na kung saan tinuturo sa atin ng Diyos yung mga bagay na hindi kaya makita ng mata, ngunit nakikita ng Espiritu. Ang sabi niya po rito mga kapatid, para maiwasan natin na magkaroon ng unforgiveness heart, always nating isipin na ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu. Amen? Espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Amen? Ngayon po mga kapatid, yung kaaway mo, yung kagalit mo, yung taong hindi mo mapatawad, alam nyo na dideceive tayo ng kaaway sapagkat hindi naman talaga sila yung kaaway natin. Amen? Hindi talaga sila yung kaaway natin. Sabi niya po rito, yung mga espiritu na sila rin yung dahil sa sila yung mas mahina spiritually, no? Isipin natin na sila yung mga taong mas mahina sa iyo spiritually. Kaya ganun na lang sila kadali, no? And mostly sila po yung mga unbelievers. Amen. Kaya po sila yung ginagamit ng kaaway para tayo ay magalit. It's because sila yung mas mahina sa atin spiritually. Amen. Hindi nila kayang lumaban spiritually. Amen. So technically speaking mga kapatid, yung mga taong yan, yung mga taong kinagagalitan natin, hindi sila yung mga kaaway natin, kundi sila ay isa rin sa mga mahihinang tao na nagagamit ni Satanas upang lumugmok din sa kapahamakan. Amen. Bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, dapat ang nararamdaman natin sa kanila ay hindi galit, kundi awa. Amen? Kung hindi galit, dapat awa. Amen? Ang nararamdaman natin dapat sa mga taong yan ay awa. Noong time ng Panginoong Yesus, mga kapatid, nakita ng taong sinasaniban, amen, naawa siya. Amen? Kaya pinagaling niya. Alam nyo, mga kapatid, hindi kaya ikaw, ako, yung mga taong higit na kailangan ng mga taong kinagagalitan natin? Hindi kaya kapag binigay natin yung ating forgiveness sa kanila, hindi kaya mas mararamdaman nilang mahal tayo ng Diyos? Hindi kaya mas mararamdaman nila na mahal sila ng Diyos? Hindi kaya dahil sa pagpapatawad mo, iyon yung way ng Panginoon para mas makilala siya ng taong yun? Amen. Uulitin ko mga kapatid, how do we shut
the unforgiveness heart. The way for us to shut this door is to think na hindi sila yung kaaway natin. Harapin natin yung talagang kaaway. Harapin natin yung espiritu na gumagamit sa mga taong yan para sila ay magamit upang tayo ay magalit din. Amen? Sabi po ng Bible, no, mga kapatid, kung tayo ang magkakagatan, wala ang matitira sa atin. At iyon ang aim ng kaaway, ang lahat tayo ay magkagatan. Lahat tayo ay mag-away-away upang sa ganun, sabi ni Satanas, kaya nating pabagsakin ang ating mga sarili. Pero mabuti na lang, ang Diyos ay matalino sapagkat inilahad niya sa atin ang sekreto ng Biblia na kung saan para ma-shut itong unforgiveness heart na to, ay isipin mo na yung mga taong yan ay hindi sila yung kaaway natin, kundi yung mga espiritu na gumagamit sa kanila upang tayo ay mawala sa kalooban ng Diyos. Amen po. And sabi niya po rito mga kapatid, sabi niya po sa verse 13, kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magagawa ninyo makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay mananatili pa rin kayong matatag. Ibig sabihin mga kapatid, kapag dumating yung time, no, na ang puso mo ay parang hirap na hirap magpatawad, ang sabi ng Diyos, no, isipin mo na hindi yan yung kaaway mo, kundi yung espiritu. Harapin mo sa panalangin yung espiritu na yan. Harapin mo sa panalangin yung espiritu na yan na umaalipin sa taong yan para maging kasangkapan ng kaaway upang ikaw ay mainis, magalit, at hindi mo marating ang perpektong kalooban ng Diyos. In that way, mga kapatid, maaari na ikaw pa ang gamitin ng Diyos upang yung taong yan ay makakilala. No? Amen po, and praise God. Napakabuti ng Diyos kasi binigyan niya tayo ng pusong handang umunawa. Mga kapatid, walang nalugi sa marunong umunawa. Maaari na sabihin natin mali talaga eh. Pero unawain mo, hindi mo siya ito-tolerate, pero uunawain mo for the sake na mapaayos siya. Amen? Mapaayos siya. Maaari kang mag-correct na isang tao na may pag-ibig. Magkaiba ang pagko-correct dahil sa gusto mo siyang mapahiya, gusto mong makaganti, at magkaiba ang pagko-correct ng dahil mahal mo siya at gusto mo siyang mapaayos. Amen? Maging matalino tayo. Gaya ng sabi ni Kuya Joe, no? Itong mga doors na to ay progressive. Ibig sabihin ng progressive, kung sa number 1 pa lang, meron na tayong unforgiveness heart. No? Hindi malabo na pagdating sa number 2, no, mabubuksan na rin yung door of fear and doubt. Amen? Sabi nga po ni Satanas, no, door unlock. 1 down, door unlock. Amen? Sabi niya po rito mga kapatid, kapag dumating ka sa time na ikaw ay may unforgiveness heart, dumarating na yung point sa puso mo na ikaw ay natatakot na at nagda-doubt ka na. Amen? Kasi bakit? Kapag meron ka unforgiveness heart, iniisip mo, yung mga taong kaaway mo, nagkakampihan na. Amen? Gaya nga po ni Kuya Joe, no, to the extent na akala mo, pati pastor mo, galit sa'yo. Na may nasabi sa pulpito, akala mo pinariringgan ka. Amen? Nagkakaroon ka na ng doubt and fear. Amen po? Itong doubt and fear na to, ito yung kabaliktaran ng faith and trust. Amen? Kapag nakakaramdam na tayo ng fear, pag nakakaramdam na tayo ng doubt, ibig sabihin po mga kapatid, nawawala na sa atin yung faith at nawawala na sa atin yung trust. Amen? Kasi bakit mga kapatid, no? Dumarating na tayo sa point na wala na tayong pinagkakatiwalaan. Amen? Alam niyo po, how do we shut those fears and doubt? Amen? Alam niyo po mga kapatid, sabi po niya sa Isaiah chapter 41 verse 10, sabi niya, fear not. Amen? Huwag kang matakot, for I am with you. Amen? For I am with you. Be not dismayed. Amen? Sabi niya sa Tagalog mga kapatid, huwag kang madismaya. Amen? Sa ibang version mga kapatid, don't be anxious. Amen? Ngayon, ano po mga kapatid nung ibig sabihin ng anxious? Alam niyo po mga kapatid, habang ito ay pinag-aaralan namin, minsan po kasi no, yung anxiety na salita, iyon po yung para kang lagi kang takot. Amen? Takot ka sa mga bagay na pwedeng mangyari. Amen? Nag-aalala ka sa mga pwedeng mangyari. Pero alam niyo po, merong pag-aaral na sinasabi na ang anxiety daw po, it is not the fear of
something na parang sa future. Hindi daw po yun ang anxiety. Ang anxiety po, it is the fear of not having control for what will happen tomorrow. Kaya kami anxiety kasi gusto mo, kontrolin mo yung mga bagay na mangyayari bukas, which is technically speaking, hindi natin kaya. Kaya nga po, sabi niya po rito mga kapatid, do not be anxious. Amen po. Sabi niya po rito, because I am your God. Amen. Ngayon alam niyo po, ibig sabihin din po nung dismayed, no? Sabi niya po rito, minsan inisip natin yung pagiging anxious po, you are unconsciously think that if you will worry enough, you can prevent bad things from happenings. So, pag dumating yung time na meron kang nagawa at hindi siya naging successful, or sabihin natin may flaws, dumadating yung time na nadidismaya ka. Nadidismaya tayo. At sinasabi natin na sana pala mas pinaghandaan ko ito noon pa para hindi ito nangyari. Pero alam niyo po mga kapatid, mali pala iyon. Kasi kung ano yung nangyayari ngayon, kung ginawa mo yung best mo noon, ang sabi ng Diyos, I am your God. I will help you. Amen? Para ma-shut natin yung door ng fear and doubt, kailangan mga kapatid, nandun tayo sa pagtitiwala na kasama natin ang Diyos. Nandun tayo na kahit anong mangyari, if you do your best, and God will do the rest. Amen po? Huwag nating huwag nating isipin yung trabaho ng Diyos. Let the Lord do His work. Amen? Dahil kapag ang Diyos ang kumilos, for sure, lahat yan magtatagumpay. Because with God, nothing is impossible. Amen mga kapatid? Yung fear mo, gawin mong faith. Yung doubt mo, gawin mong trust. Amen? Dahil ang gusto ng Diyos, cheerful heart na naglilingkod sa Kanya. Kasi bakit punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng magagandang bagay ahead of us. Hindi natin iniisip na, hala, baka ganito, hala, bakit baka ganyan. Amen po? Kaya nga po, sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Si Lord ang nakakaalam ng mga plano niya sa atin. Kaya ang dapat natin gawin ay tanungin siya sa magagandang plano ng Diyos. Maniwala ka kapatid, hindi nagsalita ang Diyos ng plano niya na hindi maganda. Lahat ng plano ng Diyos ay maganda. Amen? At hanggat maaari, pag-iingatin niya tayo sa mga bagay na maaaring makahadlang sa atin upang makuha natin yung magandang plano ng Panginoon. Amen po? At yung number 3, sabi niya po rito mga kapatid, no, door of disobedient and sin. Amen? Gaya po nang nabanggit ni Kuya Joe kanina, kapag ka na-unlock na ni Satanas yung unang pinto, which is yung door of unforgiveness, bubuksan niyang yung sumunod na pinto, the door of fear and doubt, at doon na tayo bumabagsak sa pagkakasala at sa hindi pagsunod. Amen po mga kapatid, na kung saan sinasabi po sa atin ng Lord, mga kapatid, no, na sa unang pinto pa lang, maging matalino na tayo. Sa unang pinto pa lang, wag natin hayaan na yung simpleng galit mo, sa unforgiveness heart mo, ay magkakaroon na ng karapatan sa Satanas sa buhay mo. Amen. Ngayon, paano natin maisasara yung pintuan ng disobedient and sin? Sabi niya po rito sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, Christ died on the cross and I have died with Him. Amen? Sabi niya po, ulitin ko mga kapatid, Christ died on the cross and I have died with Him. I do not live anymore, but Christ lives in me. The life that I have lived now in my body, I live by the Son of God. I live because the Son of God causes me to believe Him. He loves me and He gave Himself on my behalf. Ulitin ko mga kapatid, Christ died on the cross and I have died with Him. I do not live anymore, but Christ lives in me. The life that I live now in my body, I live by the Son of God. I live because the Son of God causes me to believe Him. He loves me and He gave Himself on my behalf. Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti.
Sabi po niya, God has done so much, very much on our behalf because He is so very, very kind. And I refuse to say that God has done less than He has really done. If the Jews rules and could be made me right with God, then Christ died for no reason. Mga kapatid, kapag dumarating na tayo sa puso natin na tayo ay ando na tayo sa disobedient and sin, ang tanging paraan para ma-shut natin yung pintuan na ito, mga kapatid, isipin mo na ang Panginoong Hesus ay namatay sa atin, namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ay nabuhay para sa atin. Si Jesus ay nabuhay, nag-set ng example para sa atin. Hindi na tayo yung nabubuhay, no? Hindi na tayo yung nabubuhay sa sarili natin kung hindi ang Panginoong Hesus na ang nabubuhay sa puso natin. Amen po mga kapatid. Nandoon na ang Diyos, nag-set siya ng example sa atin upang bigyan natin ng focus, no? Kung paano niya nakamtan yung kaluwalhatian. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ng Panginoong Yesus dumaan din sa matinding trial, dumaan sa matinding pagsubok. Pero alam niyo po, sabi niya, your will be done and not mine. One of the greatest prayer, Lord, hindi ang kalooban ko mangyari, kundi ang kalooban mo. Alam ko na mahirap magpatawad, pero tulungan mo ako at turuan mo ako. Yung mga bagay na hindi ko kaya, Lord, ikaw ang gumawa. I surrender everything to you. I no longer live by myself because you are now live in my body. Kagaya ng pagkapako mo sa krus, kagaya ng pagkapako ng Panginoong Yesus sa krus, yung dating ikaw, yung dating ako, ay naipako na rin. Mahirap man, pero kailangan nating pilitin sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging matalino, na parito siya upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Kaya kapatid, isipin mo, huwag mong hayaan na sa simpleng hindi pagpapatawad, mawala ang lahat ng pinagpaguran mo. Isipin mo kung paano ka nagsimula. Isipin mo kung saan ka nagsimula. Isipin mo bakit ka nagsimula. Huwag nating hayaan na yung simpleng hindi pagpapatawad, simpleng doubt and fear ay mawala. Lahat ng pinaghirapan at pinagpaguran natin. Kasi at the end of the day, sabi ng Panginoon, He cares for you. He cares for us. He cares for everyone na gustong lumapit at gustong magpatuloy sa Panginoon. Kaya kapatid, patuloy lang tayo sa kalooban ng Diyos. Maganda ang plano ng Panginoon. Ang lahat ng bagay na inihanda niya ay matagal nang napa sa atin. Kailangan na lang natin mapagtagumpayan yung mga bagay na inihanda rin ng kaaway para sa atin. Maging matalino tayo mga kapatid, maging matalino katulad ng ahas at maging maamo katulad ng kalapate. Gaya ng Panginoong Yesus, lumaban siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kagaya ng Panginoong Yesus, pinagtagumpayan niya ang lahat ng laban sa pamamagitan ng panalangin. Hindi mo kailangan dungisan ang iyong mga kamay, hindi mo kailangan dungisan ang iyong mga labi, hindi mo kailangan gamitin ang kamay mo upang makapanikit ng kapwa. Ang gagawin mo lang ay magtiwala sa Diyos, isurrender ang lahat ng bagay na nararamdaman mo. At mga kapatid, panigurado, kapayapaan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, in-encourage po namin kayo sa mga oras na to, sabay-sabay po natin na itaas sa Panginoong Hesus yung mga bagay na laman ng puso natin. Maaari na sa mga oras na to, nararamdaman mo na hirap ka pang magpatawad. Pero hayaan mo na ang Diyos ang magbigay sa iyo ng pusong handang sumunod, puso na masunurin. Maaari na sa mga oras na to, nandun tayo na punong-puno tayo ng takot. Punong-puno tayo ng doubt, pag-aalinlangan. Pero kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat sa mga bagay na inilahad niya sa atin. Kinakausap niya tayo bilang kaibigan sa mga oras ito, mga kapatid. Kaya hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa kalagitnaan natin.
Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Ama, sa pagkakataon muli, O Lord, na aming napag-aralan ang iyong mga salita, na sa mga oras na to, O Diyos, ay aawit kami ng papuri, idudulog namin sa iyo, Panginoon, yung mga nararamdaman namin. O Diyos, hindi namin kaya, Panginoon, ng kami lang. Kaya hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin idulog sa iyo ang mga bagay na ito. Hallelujah. Sige po, mawit tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, habang may hininga, Panginoon. Habang may hininga sa iyo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Yesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Habang may hininga sa iyo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita sa buhay namin, Panginoon, sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Panginoon, patuloy kayo maglalambing sa iyo, Diyos. Patuloy kami aawit sa iyo, Panginoon. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Hallelujah, Panginoon. Habang may hininga sa iyo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas ka namin. Itataas kita. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Hallelujah.
Siya mo kay Shiyari, mama mo kay Oh, purihin ka, magkila ka, O Diyos Ama, walang katulad. Siya mo kay Shiyari, siya mo kay Shiyari, siya mo kay Shiyaya mo kay Shiyari. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Siya mo kay Shiyari, siya mo kay Shiyari, oh, purihin ka. Siya mo kay Shiyari, siya mo kay Shiyari, siya mo kay Shiyari, siya mo kay Shiyari, salamat Panginoon, nakita ka. Oh, we worship. Oh, we worship. Salamat Panginoon. Salamat Holy Spirit. Salamat Diyos Ama. Salamat Panginoon Jesus. Purihin ka. Siya mo kay Shiyari, oh, purihin ka. Patuloy ka namin awitin, Panginoon. Patuloy ka namin papupurihan. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas ka namin. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko,
Panginoon. Tunay nga, Lord, na hayaan mo, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang may taas, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa aming mga labi, Panginoon, sa aming mga sinasabi, Panginoon, ay madakila ka, O Diyos. Sa aming mga ginagawa, Panginoon, ay mapapurihan ka, O Lord. Tunay nga, O Diyos, maraming salamat sa opportunity na to, O Diyos, na muli kami ay nakadulog sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, O Lord. Nakikita mo, O Diyos, yung mga puso namin, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, yung mga desires ng puso namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw, Panginoon, yung manguna sa amin, O Diyos, sa aming mga decision makings, Panginoon, at sa mga bagay, Panginoon, na dala-dala namin, Panginoon, na kami dumulog sa iyo, Panginoon. Lord, nagtitiwala kami at naniniwala kami, O Diyos, na ang lahat ng iyan, Panginoon, ay tunay nga na may katagumpayan, O God. Lord, tinataas namin sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming Presidente, Panginoon, na si President Marcos, O God. Lord, tunay nga, O Diyos, magpadala ka ng mga manggagawa mo, Panginoon, na siyang makakapagdala, Panginoon, na mabuting balita, Panginoon, sa pinakamataas na sanghay ng gobyerno, Panginoon. Lord, tunay nga, na gamitin mo mightily and effectively, Panginoon, yung mga kapatiran namin, O Diyos, na nakatalaga, Panginoon, sa mga lugar na iyan, Lord. Tunay nga, O Diyos, na tinalaga mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga lugar kung saan, Lord, nais mo kami maging asin at ilaw, God. Lord, yung sa mga kapatiran namin, O Diyos, na nakakaramdam ng fear and doubt, Panginoon, sa pag-share ng Word of God, Panginoon. Lord, strengthen mo sila, Panginoon. Tunay nga, Lord, na iparamdam mo sa kanila, O Diyos, na kasama kanila, Panginoon, sa mga sandaling kailangan nila mag-share ng Word of God, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa kabuuan, Panginoon, na Rima Evangelistic Church International, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang ingatan, protection ng Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan, Panginoon, sa bawat pagbiyahe niya, Panginoon, sa pagpunta, Panginoon, sa mga outreaches, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, yung patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa aming senior pastor, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng vision, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng highly favor, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niya, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, nakita mo yung desire ng kanyang puso, Lord. Ikaw, Panginoon, yung mag-grant na ito, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, yung kaligayahan, Panginoon, na siya magpupuno, Panginoon, sa kanyang puso at ibibigay mo, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na kanyang dinidesire. Salamat, Ama, sa buhay namin, Senior Pastor, Panginoon. Maging, Lord, sa aming mga district pastors, Panginoon, sa aming mga local pastors, Panginoon, sa mga workers, Panginoon, sa mga members, sa mga elders, Panginoon, at sa mga abamong lingkod, Panginoon. Lord, O Diyos, ikaw, Panginoon, yung patuloy na manguna sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Bind us with your love, Panginoon. Tunay nga, Lord, hayaan mo, Panginoon, na kumilos kami, na kami ay nasa iisang katawan, O Diyos. Lord, gamitin mo kami mightily and effectively, Panginoon, sa mga parte na kung saan itinalaga mo kami, O Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong handang sumuporta sa isa't isa, Panginoon, upang, Panginoon, maganap ang kalooban mo dito sa lupa, Panginoon. Lord, sa nalalapit naming camping, Panginoon, tunay nga, O Lord, ngayon pa lang, kausapin mo na yung mga tao na dapat kausapin, Panginoon. Lord, salamat sa magandang panahon, Panginoon. Salamat sa mga kaluluwa, Panginoon, na madadala sa camping na ito. Lord, ngayon pa lang, O Diyos, na ihanda mo na, Panginoon, ang lahat ng kakailanganin namin, Panginoon. Mula, Panginoon, sa aming sasakyan, sa pangkansi, Panginoon, sa aming mga financial, Panginoon, maging, Lord, sa aming mga baon, Panginoon. Salamat, Panginoon. Truly, you will provide all our needs according to your riches, O Lord. Tunay nga, Panginoon, titiwala kami ng lahat ng ito ay ibibigay mo, Panginoon, at pagkakaloob mo sa aming, Panginoon. You're not too early nor late, Panginoon. You are on time, Panginoon. Ngayon pa lang, O Diyos, na patuloy namin inaas, Panginoon, yung malakas na pagkilos mo, Panginoon. Ang gawain ito ay sa iyo, Panginoon, kaya malaya kang kumilos, O Lord. Maging, Panginoon, sa mga pang-araw-araw naming gawain, O Diyos, sa aming mga Sunday services, sa mga midweek services, sa paghayo, Panginoon, sa mga Bible studies, Panginoon, kahit, Lord, sa simpleng fellowship, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay maranasan namin at maramdaman namin yung pagsama mo. Salamat, Ama,
tunay nga Lord na ikaw, O Diyos, yung patuloy na manguna sa amin, Panginoon. Maihayag yung kaluwalhatian mo, maihayag yung kadakilaan mo. Salamat, O Diyos, wala kami ibang pupurihin, dadakilain, pasasalamatan, kundi ikaw lamang sa matamis at dakilang ang pangalan ng anak mong si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin and God bless po.